Sino dito, nandito ka ngayon, pero for the whole week, meron kang nakaaway, nakagalit, nakainisan, nakatampuhan. Meron ba? Huwag na magtaas ng kamay. Okay, nandito ka ngayon, gusto mo purihin ng Diyos, gusto mo makinig ng salita niya, pero for the whole week, merong mga kiskisan or conflict na naranasan. Tama po ba? Okay, tayo po yung mga tao at normal po sa tao ang magkaroon ng mga conflict sa buhay. Amen po ba? Okay, sino dito mahilig ka manood ng mga movie na mga bakbakan? Yung mga gera. Ayaw ni sister. Okay, parang ganyan. Okay, sino dito mahilig ka manood ng mga ganyang pelikula? Yung may aksyon. Ako po, for one, mahilig po ako sa ganyan. Kasi pag nanonood ako, gusto ko yung ma-action. Okay po, pasensya na po kayo. Kanya-kanya pong preference yan. Pero, yan nga po, sa pelikula may gera, pero sa totoong buhay, meron po talagang gera. And conflicts happen in real life. Sa buhay po natin, kahit tayo Kristiyano, normal po yung kiskisan. Bansa sa bansa, pwedeng ikaw, meron kang nakakaroon ng problema sa mahal mo sa buhay, pamilya mo, pwedeng kapitbahay mo, pwedeng kaopisina mo, o pwedeng kung estudyante ka sa school. Meron pong ganyan. Conflicts happen in real life. At dapat po, bilang Kristiyano, aware po tayo na yan ay normal at alam po natin paano i-deal ang ganyan mga bagay. Amen po ba? Okay, yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Tanong, are you aware that there is war? Aware po ba tayo may gera? At aware po ba tayo na possible magkakagera talaga? Dalawa po yan. Pwedeng physical, magkagera talaga, or pwedeng spiritual. Yung araw-araw na pinagdadaanan po natin. Sa totoo po, meron talagang laban, meron po talagang gera. At yan po yung ipapaintindi ni Lord sa atin ngayon pong umaga. Okay, kahit, ayan, ano pong nakikita niyo sa picture? Okay, may nakakaalam. Yan po ay bunker. Para saan po yung bunker? Yan po ay underground na parang, establishment na pinapagawa. Kasi naniniwala yung nagpagawa niyan na malapit na yung apocalypse. Alam niyo yung apocalypse? Yung magugunaw daw yung mundo. Magkakaroon ng gera, matatapos na ang lahat, end of the world, magugunaw ang mundo. Now ako naman, ang perception ko dyan, kung ang mundo ay magugunaw, anong use ng bunker? Kasama sa mundo yan. Wala din. Sayang effort. Yan po ay pinagawa ng isa sa pinakamayaman sa buong mundo. May-ari po ng FB, si Mark Zuckerberg. At ang halaga po niyan ay $270 million. In pesos po, 15 billion pesos approximately. Ganyan kamahal. So, meron po mga tao nakakalungkot na marami silang pera. So, ang kaligtasan nila ay kung ano yung meron sila. Nakakalungkot. Tayo po, mga tao nagsuko ng buhay sa Diyos, alam natin, ang kaligtasan natin ay ang Diyos lang. Amen po ba? No matter what happens, magkaroon man ng gera, nakalagay sa Bible, there will be wars and rumors of wars. Ang mga nababasa po natin sa Bible, lahat po yan mangyayari. Kaya dapat po tayo, ready po tayo, ano man ang mangyari. Okay po. Gera talaga, kahit dito sa Pilipinas. Dati merong war on drugs. Nabalitaan niyo po ba yan? Ngayon kaya meron pa niyan? Parang wala na eh. Nakikita niyo, unti-unti na naman, naglalabasan na naman sila. Dumadami na naman, ewan ko kung napapansin niyo. Doon po sa lugar namin, very obvious yan. Wala kasi kami sa subdivision. So, nakakaawa, nakakalungkot. Itong mga tao na to, wala silang pag-asa talaga kundi ang Panginoon lang. Kasi meron po akong mahal sa buhay na biktima niyan. Okay, siya po ay nalulong sa masamang bisyo. Pero for the glory of God, siya po ay nakakilala na kay Lord. At yung pong bisyo na yan ay nawala na. Pero marami pa po tayong mga kababayan or marami pa rin tao ang nabibiktima niyan. Okay po. At meron ding war against corruption. Yan po ay very imminent. Ibig sabihin, talamak po talaga siya. Nakakalungkot, kami po ay may ginagawa ngayon at medyo tumatagal siya because of corruption. So, ang prayer namin, mawala na yan at magawa na yung mga dapat gawin. Okay po. So, ang gera ay talagang meron. Actually, kahit sa langit, nagkaroon ng gera. Nabalitaan niyo po ba yon? Nabasa niyo po ba? Sa langit, nagkaroon ng gera. Nabasa niyo po? Parang hindi. Ito na po, basahin natin. Pwede ko po bang imbitahan ulit lahat at tumayo?
Basahin po natin ang salita ng Diyos. Revelation chapter 12, verse 7 to 12. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. So natalo po itong mga, yung dragon. Then the great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Then I heard a loud voice in heaven say, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah. For the accuser of our brothers and sisters, who accuses them before our God day and night, has been hurled down. They triumph over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Therefore rejoice, you heavens and you who dwell in them. But woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury, because he knows that his time is short. Hallelujah. Panginoon, muli sa umaga na to, i-ready mo, Panginoon, ang aming isip at puso. Hayaan mong magbukas ang aming puso sa salita mo, O God, at ito'y matanggap namin, at ito po ay may apply namin sa aming buhay. Muli, Lord, sa umagang ito, ikaw lang ang makita, marinig, at maramdaman. At sa iyo lang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo na po tayo. Alright, mamaya na po yung title natin. Now again, balik tayo sa gera. Dahil sa gera, nagkaroon ng epekto. Actually, yung pong gera na yan ay apektado, pati tayo. Yan po ay ramdam natin yung effect po niyan. Because war has effects. At ang nakakalungkot, much more when you lose the war. Kapag ikaw ay natalo sa gera, lalong mas matindi, lalong mas masakit yung epekto po niyan. Okay po. So pag-uusapan na po natin, what are the effects of losing the war? Una, tatlo lang po ito. Based sa binasa natin, the loser was hurled to the earth. Yung natalo, ano po, nangyari? Hurled. Ibig sabihin, itinapon. Saan siya itinapon? Sa mundo. But he was not strong enough, and they lost their place in heaven. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Saan daw po itinapon si Satan? Andiyan pa ba kayo? Saan po tinapon si Satan? Sa earth. So, nasan si Satan? Nandito. Okay. Nandito po si Satanas at ang kanyang mga alipores. Hindi lang po natin nakikita, pero nakikita naman siya ng Diyos. Amen po ba? Okay. Ang totoo po, meron po talagang battle. At ang natatalo, na katulad niyan, ay itinatapon. Naalala ko, nung panahon ng COVID, napapanood niyo yun sa TV dati na naguhukay sila, lalo sa ibang bansa, naguhukay sila ng mga malaking hukay, tapos yung mga namamatay, tinatapon na lang doon. Napanood niyo po ba yon? Ang daming natalo, sabihin na nating natalo doon sa laban na yon. Kasi tinamaan ng COVID at hindi kinaya ng katawan. Natalo sila, namatay, tinatapon na lang sila. So ganun po pala, kapag ikaw ay natatalo, may pagkakataon na ikaw po pala ay itatapon. Now sa buhay po natin ganito, lahat po tayo alam natin ang tama sa mali. Tama po ba? Meron pa ba dito hindi mo alam kung ano yung tama, ano yung mali? Siguro po, majority sa atin, alam na po natin kung ano yung tama at ano yung mali. Okay, ganito po yan. Tayo po ay tao. At normal po sa tao, tayo po ay nagkakamali o nagkakasala. Tama po ba? Okay, kaya lang po, yan pong pagkakamali na yan, kapag yan po ay nagpatuloy ng nagpatuloy, meron pong consequence yan. Okay, ang consequence po niyan, pwede ka, actually pati ako, kasama po tayong lahat, pwede tayong matapon sa lugar na ayaw natin. Kapag yan pong tinatago natin na yan ay nagpatuloy na nagpatuloy. Ulitin ko po, baka po meron dito na meron pa tayong, alam mo na, alam mong mali, pero patuloy mong ginagawa, kasi possible hindi ka pa nahuhuli, o possible akala mo okay lang, pero hindi pala. Okay po. Sorry, asan na yung ano natin? Alright, pakibalik na lang po.
Alright, so ulitin ko po. Yung unang effect ng war, napatapon si Satan. Napatapon dito. Kaya nga po, wag po tayong mag-relax. Wag po tayong tutulog-tulog. Pakitignan po ba yung katabi natin kung okay pa? Gising pa po ba? Sige po, pakitignan. Gising pa, dilat pa naman. Okay. Wag po tayong tutulog-tulog kasi talaga pong meron po tayong laban. Ang buhay po natin bilang Kristiyano ay hindi po bed of roses. Ulitin ko po, tayo po, mga taong nakakilala at nagsuko ng buhay sa Diyos, pero ang buhay po natin hindi puro blessing. Ang Diyos po lagi nandyan, ready to bless us, pero ang buhay po natin laging may laban. Hindi po laging pasarap. Amen po ba? At totoo po na merong gera o laban. He was hurled to the earth and his angels with him. So balik po tayo sa kwento kanina. Kung tayo po ay patuloy na magpapatigas ng puso, may ginagawa tayo na alam nating mali, pero tuloy-tuloy pa rin nating ginagawa, maaari pong maipatapon tayo. Nakakalungkot. Sabi sa Matthew chapter 13, verse 40 to 42, as the weeds are pulled up and burned in the fire, so it will be at the end of the age. Yun daw mga damo, bubunutin at susunugin. The Son of Man will send out His angels and they will weed out of His kingdom everything that causes sin and all who do evil. Lahat po ng kasalanan at gumagawa ng kasalanan, lahat po yan hindi makakapunta sa kaharian ng Panginoon. They will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Pasensya na po kayo, medyo mabigat yung word ni Lord ngayon. Yan po ay totoo. Ang impyerno po ay totoo. Baka po meron pa dito naniniwala ka na kapag ikaw ay namatay, ay may pagkakataon ka pang magsisi at makarating sa langit. Wala pong ganon. After death comes judgment. Yan po ang nakalagay sa Bible. Okay? At totoo po na may langit at totoo rin po na may impyerno. At yan po ang meron sa impyerno. Weeping and gnashing of teeth. Ganon kahirap. Huwag po nating hayaan na tayo po ay matalo sa laban at tayo po ay mapatapon diyan sa impyerno. Amen po ba? Okay pa po ba kayo? Tuloy po natin. Okay, tuloy po tayo. Pangalawang epekto. Una, itatapon. Pangalawang epekto, the loser was filled with fury. Yung natalo, nanggigil, galit, nag-uusok ang ilong sa galit. Therefore rejoice you heavens and you who dwell in them, but woe to the earth and the sea, because the devil has gone down to you. He is filled with fury because he knows that his time is short. Alam po ni Satan na siya po ay wala ng pagkakataon makabalik sa langit. At ang panahon niya ay maigsi lang. Okay po, alam po niya na siya ay pupunta doon sa impyerno. Uulitin ko po, si Satan nandito pa siya, wala pa po siya sa impyerno. Kaya hindi po siya hari ng impyerno. Kasi po, siya ay pupunta sa impyerno kasama ng mga tao o kaluluwa ng tao na pupunta doon pagdating ng panahon. Ipagdasal po natin, hindi tayo kasama at ang pamilya natin. Amen po ba? Okay, ulitin natin. He is filled with fury. Bakit? Ikaw ba naman ikaw ang pinakamagandang anghel, ikaw ang song leader, worship leader doon sa langit. Diba? Matipuno, possible, pinakagwapo, lahat nasa kanya. Siya po ang bidang anghel doon sa langit. Tapos, minsan lang niyang pinangarap na maging katulad ng Diyos, pinatapon siya sa lupa. Kuha po ba natin? Kaya galit na galit si Satanas, hindi lang sa Diyos, galit na galit siya sa tao. Bakit po? Kasi siya, isang beses nagkamali, pinatapon sa earth. Pero ang tao, nakikita niya ang tao, gawa ng kalokohan, pero may pagkakataon pa rin magsisi at makabalik sa Panginoon. Amen po ba? Okay, tandaan po natin ang kaaway po ay galit sa tao. At ang gusto niya, maisama ang tao doon sa impyerno pagdating ng panahon. At yan po ang pinag-aaralan natin ngayon at ang prayer natin, hindi yan mangyayari sa atin. Amen po ba? Okay, andyan pa kayo. Alright, tuloy natin. So he is filled with fury because he knows that his time is short. Now, balik tayo sa kwento natin kanina. Baka meron pa tayong ginagawa na maaring yun nga, tinatago natin, alam nating mali, or iniisip natin tama na yan. Diba? Pansinin po natin, ganito po yan. Kapag tayo po ay gumagawa ng mali at paulit-ulit mong ginagawa, darating ang panahon
mabubuo sa isip mo at sa opinion mo na yung mali na yan ay magiging tama. Isa pong example, gumagawa ka ng mali, paulit-ulit, tapos yung mali na yan, ginagawa mo pang karapatan. Alam niyo na po kung anong gusto kong sabihin. Nagiging right pa siya. Mali na, ipaglalaban mo, may grupo ka pang kasama, tapos sasabihin nyo, karapatan namin to. Mali. Pag mali po, mali. Pasensya na po kayo. Pag mali is mali. Okay po. Now, pagdating sa fury, ganito po yan. Kapag ikaw patuloy na ginagawa mo yan, ang puso mo patigas ng patigas. Pinatitigas ang puso mo at eventually ang mangyayari po dyan, yung puso mo magsasara at hindi ka natatanggap ng turo. Okay, ganito po yan. Kapag tayo po ay tinuturuan ng salita ng Panginoon, dalawa lang po ang pwede nating maging response. Ano yon? Una, tatanggapin mo, magsasubmit ka, susunod ka, at magpapaayos ka sa Panginoon. Pangalawa, maririnig mo yung salita, masasaktan ka, at magagalit ka, hindi ka susunod. Kuha po natin. Na pag hindi ka sumusunod, ang mangyayari, magagalit ka, maring sabihin mo, ayoko na. Kayo na lang. Kayo na yung banal. Mga banal-banal lang kayo. Nakarinig na kayo ng ganon? Nakarinig na po kayo ng ganon? Nasasabihin, minsan mga Kristiyano nasasabihan yan eh. Ay kayo na, born again ka pa naman, banal-banal lang kayo. Diba? Nakakalungkot. Ang tao po, totoo namang nagiging banal kapag lumalapit sa Panginoon. Tama po ba? Pero ang tao po, dahil tao nga, talagang nagkakamali. Now, ang pinag-uusapan po natin, okay lang magkamali, pero wag kang magkakasala. Kasi ako po, personally, ito yung paniniwala ko. Kung ikaw ay may ginagawang mali, example, pagmumura. Dati kang palamura, parang ako. Tapos napamura ka ulit, hindi sinasadya, sobrang galit mo, bangon ka lang agad. Magsisi ka lang ulit sa Panginoon. Okay, nagkamali ka, pero hindi mo na siya ginagawa. Nagkataon lang, biglang bumalik, tapos aayawan mo ulit. Pero kung ikaw nagkakasala, ibig sabihin, may mali kang ginagawa na hanggang ngayon patuloy, ulit mong ginagawa, nagkakasala ka. Na kung nagkakasala ka, sabi sa Matthew 12, 43-45, when an evil spirit leaves a person, it goes into the desert, seeking rest but finding none. Ganito po yan. Kapag tayo po ay nagsuko na ng buhay sa ating Panginoon, yung banal na dugo niya, automatic po yon, tayo po ay lulukuban. Ibig sabihin, i-embrace po tayo ng kanyang banal na dugo. Yung kamatayan niya sa krus, hindi masasayang sa buhay po natin. Okay, pagdating ng panahon na yon, yung puso po natin, na laging may bakante, mapupuno po siya, ang magpupuno po noon ang ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Tandaan po natin ang puso po natin laging may kulang. Naikwento ko na po to, nung dati po ako nasa layaw pa, masaya ako pero at the end of the day, malungkot ako kasi ramdam ko may kulang sa akin. Nung tinanggap natin ang Panginoon, pupunuin niya yon. Magiging masaya ka, magkakaroon ka ng joy. Hindi lang happiness, magkakaroon ka ng inner joy sa buhay mo. Tama po ba? Now, ganito po yan. Kapag ikaw ay unti-unti, hindi mo napapansin, bumabalik ka na naman sa dati, binasa natin, when an evil spirit leaves a person, umalis na, pinalatan ni Lord, si Lord na ang nanahan sa'yo, tapos unti-unti, lumalayo ka kay Lord na naman. Tandaan po natin ang Panginoon hindi po lumalayo sa atin, tayo ang lumalayo sa Kanya. Sabi diyan, it goes into the desert, seeking rest but finding none. Then it says, I will return to the person I came from. So it returns and finds his former home empty, swept, and in order. Ibig sabihin, ikaw ngayon, sinuko mo na ang buhay mo sa Panginoon, kung ano mang spirito yan, pinalayas ng Panginoon, tapos ikaw unti-unti, bumabalik ka sa dati. Na ang nangyayari po, yung pong kung ano mang espiritong binabanggit dyan na umalis sa'yo, pinalayas ng Panginoon, at naghanap siya ng mapupuntahan, wala siyang mapuntahan, mag-iisip siyang babalik. At ang nakakalungkot, then the spirit finds 7 other spirits more evil than itself, and they all enter the person and live there. And so that person is worse off than before. That will be the experience of this evil generation. Kaya nga po ganito, kapag isinuko mo na yung buhay mo sa Diyos, manalig ka, Diyos ang bahala sa'yo. Magkaroon ka man ng problema, siya po ang bahala sa'yo. Malalampasan mo lahat yan. Pero wag na wag kang lalayo sa Diyos dahil may ginagawa ka, pinatitigas yung puso mo, eventually ang mangyayari, ikaw na mismo ang lalayo, magagalit ka pa, di ba?
At ang mangyayari po niyan, kung ano man yung inalis nung si Lord ay dumating sa buhay mo, maaari siyang bumalik, maaaring magkaroon ng mas malalang problema. At katulad ng pinag-usapan po natin kanina, kapag po tayo ay natalo, maaring maipatapon. Amen po ba? Andiyan pa ba kayo? Okay, malinaw po Now, pangalawa po yon, pangatlo. The loser finds a way to counter. Ang natatalo po, ang initial na reaction ay gusto niyang gumante. Kaya nga po kanina napag-usapan natin, pumunta ka ba dito, meron kang nakagalit, nakaaway, nakatampuhan? Isa pong initial na reaction, lalo na yung mga medyo wala kay Lord, ay gumante. Based sa binasa natin, then I heard a loud voice in heaven, now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of His Messiah. For the accuser of our brothers and sisters who accuses them before our God day and night has been hurled down. Okay, ganito po yan. Si Satan po, ang trabaho niya, i-accuse tayo. Yan po yung possible, unconscious ka, pero possible, naririnig mo o nararamdaman mo, sinasabihan ka, wala kang kwenta. Hindi mo kaya yan. Mahina ka. Nararamdaman niyo po ba yon? May mga ganyang pagkakataon sa buhay po natin na si Satan, kukulitin ka, hindi kanya tatantanan. Okay, i-accuse kanya ng i-accuse hanggang ikaw ay lumubog na naman doon sa pinanggalingan mo. Kasi tayo pong lahat ng tao ay galing sa kasalanan. Amen po ba? Tama po ba? Now, ganito po yan. Saan ba tayo? Yun. Okay, parang ganito po yan. Pag natalo ka, ang tendency, magka-counter ka. Parang si Satan po, may mission and vision din po siya. Ang COGLP po, may vision. Ano po yung vision natin? Growth 1,000. Very good. Okay. Ang vision ng COGLP, Growth 1,000. Dumami po tayo, mas marami makakilala sa Panginoon. Si Satan po, may vision din. Ano sa palagay niyo yung vision niya? Growth 1 billion siguro. Ang tao po sa mundo, billion. Sa India lang, saka sa China, parang tag-1 billion na ang tao sa kanila. Growth 1 billion or more. Ang vision po ni Satan, mas maraming tao na maisama kasi sa gigil niya sa Diyos at sa gigil niya sa tao. Yun po yung reality. Okay, balik tayo sa kwento natin kanina. Kapag ikaw ay pinanatili mo na matigas ang puso, ulit, may ginagawa ka na ayaw mong bitawan yan, alam mong mali, so magagalit ka, at the same time, merong maaapektuhan. Possible, sabihin na natin, mapapariwara ka lalo, at merong apektado. Ang unang-unang apektado, pamilya mo. Yun po yung katotohanan. Nakakalungkot. Okay po. Maapektuhan ng pamilya, at ikaw ay, minsan sa FB, di ba, nakikita natin yung mga shout-out. Pag Kristiyano po, sana hindi tayo naggaganon. Ginagamit yung FB sa galit, sa shout-out, yung kung sino man hindi papangalanan, pero magsha-shout-out. Gumagante. Okay, wag po natin gawin. O kaya naman minsan, Kristiyano ka na, ang post mo, may alak. Sorry po pasensya na po kayo kung may tatamaan. Uulitin ko po, 2 lang yung response natin. Tatanggapin mo, magpapaayos ka sa Diyos, o hindi mo tatanggapin, magagalit ka. Ang Kristiyano po, ganito po yan. Ang alak po, example lang po ito Ang alak po sa English ay wine. In other words, spirit. Tama po ba? Ang alak po ay spirit. Now, anong spirit kaya yan? Holy Spirit kaya yan o spirit ng iba? Kasi ang alak po ganito. Galing po ako dyan. Dati po akong lasinggero, naikwento ko na sa inyo yon. Normally, ang manginginom, pag nagyayaan yan, tara pre, 2 bottles tayo. 2 bottles. Hindi nakakalasing. Okay lang, 2 bottles. Parang pa-relax-relax. Pero mind you, yung 2 bottles na yan, kapag natikman mo yung 2 bottles na yan, hanggat may pambili ka, madadagdagan yan hanggang sa malasing ka na. Pag nalasing ka na, wala pong taong nalalasing na matino. Lahat po ng tao, kapag nalasing, nawawala sa sarili. Ako po, dati pag nalalasing ako, naghahanap akong away. Kahit wala namang away, naglalakad ako sa kalsada, mambabangga ako ng tao para magkaroon ng away. Ganun po kagulo ang buhay ko noon. Okay po. Now, ganito po, ulitin ko. Kung tayo po ay Kristiyano, kung bawa umiinom ka ng red wine, bawa may okasyon lang naman, New Year o ano ba,
may birthday. Siguro sa inyo na lang, wag mo na i-post. Kasi po, pag pinost, ito naman ay opinion ko lang po pag pinost parang nakakalungkot naman. Kristiyano ka na, pinapakita mo nagiinom ka. Much more, pag ang post mo ang daming alak. Nakakaya naman kay Lord. Sorry po Again, kung may tinatamaan, 2 lang po ang pwede nating maging response. Ito pong naririnig po natin ngayon, ito po ang reality. At ito po ang totoo. Okay po. Tanggapin po natin, tayo po ay magpaturo sa Panginoon. Alright. Magkakaroon ng magka-counter kapag ikaw ay natalo. Sabi sa Jeremiah 15:6, "You have abandoned me and turned your back on me, says the Lord. Therefore, I will raise my fist to destroy you. I am tired of always giving you another chance." Wow. Nakakatakot. Si Lord pala nagagalit. Di ba? Alam natin si Lord mapagmahal. God is slow to anger. Tama po ba? Pero ang Diyos po nagagalit din. Sabi ni Prophet Jeremiah, sabi ni Lord daw, "Therefore I will raise my fist to destroy you. I am tired of always giving you another chance." Yung atin pong ginagawang kasalanan, kung meron man, darating ang panahon, either mabibisto ka, either yan ay pagbabayaran mo. Kaya ang maganda po, habang maaga pa, habang naririnig mo ang salita ng Diyos at nasa tamang pag-iisip ka pa, ang puso mo malambot pa, hindi pa matigas, tanggapin mo at magpaturo ka, magpabago ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Mabigat po ba? Mabigat po. Kahit ako tinatamaan dyan. Lahat po tayo, para-pareho tayong tao. Okay, pero kailangan po nating marinig, uulitin ko po, ang pagiging Kristiyano ay hindi puro blessing. Tayo po Kristiyano, of course, di tayo pinababayaan ng Panginoon, pero dapat we are mindful na meron pong laban. Ang laban natin physical at spiritual. Dahil tayo, bukod sa physical being, we are spiritual being. Tama po ba? Amen. In every war, there is always a casualty. So pag may gera, merong apektado. And in this battle, we will be the casualty. Kung mapapansin nyo, may underline yung will be. Kasi ibig sabihin, may pag-asa pa. Hindi pa nangyayari. Pwedeng mangyari na maging casualty tayo, pero pwedeng meron tayong gawin para hindi tayo maging affected nitong laban o gera na ito. If we don't want to be a casualty in the spiritual battle, we need to survive the war. So ito po, pag-uusapan po natin ngayon 2 bagay. Paano ba natin maso-survive itong war na pinagdadaanan natin bilang mga tao? Itong war laban dito sa demonyo o kay Satan. Ito po, napakasimple lang, 2 bagay, pero ito po ang reality. Unang-una, how do we survive the war? We find cover. Halimbawa po, wag naman loobin ni Lord. Kunyari, biglang pumutok ang gera. Biglang pumutok ang gera, anong unang gagawin mo? Kunyari pa biglang nagkagera, biglang may narinig ka, may siren, tapos kakagalo na nagkagera, anong gagawin mo? Magtatago. Tatakbo, magtatago. Okay. Basic lang po, you find cover. Based sa binasa natin, yung mga nagtagumpay kay Satan, they triumph over him by the blood of the Lamb. Banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito po yan. We have to take cover sa blood of the Lamb kasi kapag tayo po nagsuko ng buhay sa Panginoon, automatic, nasabi ko na kanina, yung banal na dugo niya, luluko po sa atin, tayo po ay aayusin, babaguhin niya. At tayo po ay magiging righteous sa harap ng ating Panginoon. Tama po ba? So dapat araw-araw tayo po ay nagpapalinis sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po maaaring hindi natin nakikita pero spiritually, naniniwala ako. Nararamdaman natin na ang Diyos po araw-araw binabago o babaguhin tayo kapag gusto po natin. Tama po ba? Uulitin ko, kapag tayo po ay may nagagawa pang kalokohan, hindi mo pa mabitawan yan, araw-araw magpabago ka, magpaayos ka sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? So we can survive the war. Unang-una po yan. Amen po ba? Okay, pangalawa, Psalm 91, "Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty." Yan po yung dinaskas natin last time, yung Psalm 91. Okay, sino daw ang nananahan sa shelter? Ano ba yung shelter? Basta gano'n, parang bahay o pahingahan of the Most High will rest, ay makakapagpahinga in the shadow of the Almighty. Sa anino?
maaring sa pakpak ng ating Panginoon. So kapag may battle, ang unang-unang gagawin mo, take cover. At wala kang ibang tataguan, hindi ang bunker, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Araw-araw po tayong magpalinis sa Kanya. Kasi po ang laban, ang gera araw-araw. Wala pong katapusan yan hanggang buhay tayo. Hanggang buhay ka, may gera ka. Tama po ba? Okay. Number 2, how do we survive the war? Eat and share. Napakasimple lang po. Kung iisipin niyo, Brother Dave, parang pang-kinder naman yan. Okay, unang-una, take cover. Pangalawa, eat and share. Kapag nandun ka na sa, halimbawa, kunyari lang, may gera. Again, wag naman loobin ni Lord. Nandun ka na sa, halimbawa, sa kampo. Of course, may pagkain doon. At yung pagkain na yun, pagsasalusuluhan ng bawat isa. Ganito po yan. Ang gera po, hindi yan basta pumuputok nang walang pag-uusap. Tandaan po natin yan. Kahit nung mga napapanood natin pelikula, nung unang panahon, yung may makakabayo, di ba? Nag-uusap muna dalawang panig, pag hindi nagkasundo, saka magkakagera. Sa panahon po natin, ganun din. Ang gera, nag-uusap po yan, leader sa leader. Kaya kung sakaling mangyari, wag loobin ni Lord na magkagera, sigurado ang gobyerno may nakahanda na kung saan pupunta ang mga tao. May nakaimbak na ng mga pagkain doon. Ganun po. So again, pagpunta mo doon sa camp, anong gagawin mo? Nag-cover ka na, you eat and share. Based sa binasa natin, they triumph over him, una, by the blood of the Lamb, pangalawa, by the word of their testimony. Okay. Tayo po magsusurvive sa gera. Unang-una, syempre hindi natin aalisin yung word ni Lord. Tayo po ay nakikinig sa Kanya, nagbabasa ng salita Niya. Tayo po ay nagpapalakas sa presensya ng ating Panginoon. Tama po ba? Okay. Yang kalakasan na yan, kapag nakuha mo, dapat yung kalakasan na yan, sineshare mo siya. Ganito po. Kung mapapansin nyo, second service ngayon, medyo maraming bakanting upuan. Last week, sa pagkakatanda ko, if I'm not mistaken, puno po tayo. Nakakalungkot kasi marami pong tao na dapat magpupuno dyan. Kaya lang, ang problema, ang mga Kristiyanong katulad po natin, tayo ay nabe-bless, tayo ay natututo, pero hindi po natin ina-apply sa ating buhay yung ating natutunan. Tama po ba? Isa na lang umamin. Okay, thank you. Okay, by the word of their testimony, ganito po yan. Kung tayo po pinalakas ng Diyos, tayo ay pinakain ng Diyos. Yan po ay ituring natin na biyaya, at the same time yan po ay i-share natin sa ibang tao. Paglabas po natin dito, ang mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, kapitbahay natin, ganun din katulad natin may gera. Pero hindi nila alam kung anong gagawin. Tama po ba? Tayo, alam na natin kung anong gagawin, ituro po natin sa kanila. Amen po ba? Sabi sa Psalm 34:3, come, let us tell the Lord's, tell of the Lord's greatness, let us exalt His name together. Uulitin ko, sabi diyan, let us tell of the Lord's greatness. Ikwento po natin sa mga mahal natin sa buhay, sa mga kakilala natin, ang greatness ng ating Panginoon. Para po sila, sa gera, hindi sila maiipit. Alam din nila kung anong gagawin nila. Na ganito po, meron po tayong illustration. Ipapakita ko po sa inyo para mas madali nating maintindihan yung pinag-uusapan natin. Kami po sa outreach team, outreach department, 3 weeks ago, kami po ay nag-outing. Ayan, ang saya-saya namin. Nag-outing po kami. Mga nakaputi pa kami. Nag-outing kami. Siyempre, pag may outing, may baon. Marami po kaming food na dala. Kasi kailangan kumain. Tama po ba? At ang outing po namin sa presinto. Para maiba naman. Masyado kayong seryoso. Sa presinto. Nakakasawa na sa resort. Sa presinto po ko mag-outing. Bakit? Kasi ang plano or ang purpose po namin sa outing na to ay ikwento ang kabutihan ng Diyos dun sa mga tao na nasa loob ng presinto. Now, dito po kami pumunta sa munisipyo. Yung pala ang kulungan dyan marami. Meron sa baba. Yan po sa lalaki, sa bandang kanan, sa mga babae. At meron din sa taas, doon sa kabilang building, sa 4th floor. Ganyan lang yung daanan. Kung mapapansin nyo, yan, mga bagong laya, nagpipicture sila. Tawa naman kayo, masyado kayong seryoso. Okay. So may ano dyan, may maliit na pinto. Pagpasok mo, left and right, nandun yung mga kakulong, ang dami nila. Sobrang dami nila. Nakakalungkot. Na bakit po natin ito isinasama sa ating pong pag-uusap ngayon? Ito pong mga taong nakakulong dyan. Kung tayo dito sa labas
ay may battle. Tayo dito sa labas ay may problema. Yung mga nandyan sa loob, mas matindi ang battle nila. Hindi nila nakikita, nakakasama ang pamilya nila. Yung pagkain nila, hindi raw masarap. Sorry po Minsan walang pagkain. Diyan pala, pag wala kang dalaw, minsan wala kang pagkain. Ganun po kahirap. So yung battle nila, mas matindi kaysa sa battle po natin. Na ganito po yan. Kung hindi niyo ako makikita dyan, nandun po ako sa loob, nag-share po kami ng one verse evangelism, yung Romans 6:23. Ang mga nandyan po, syempre, wala naman silang choice. Ang choice lang nila makinig. At excited sila. Kasi bihira yata yung ganon, dumadalaw ng ganon sa kanila. So all eyes sila, all ears, yung iba nakanganga pa, nakikinig sila. Although siyempre may mga pangilan-ngilan na talagang medyo matigas ang puso. Anyway, so nakikinig. Kami po nag-share, kami ay nag-pray. Kung nung napansin namin, yung mga nakakulong na nakikinig, yung mga mata nila, yung iba, medyo naluluha na. Ulitin ko po nag-share kami ng word ni Lord, pinag-pray namin sila, naniniwala kami, may mga tumanggap, at yung mga tumanggap, medyo naluluha. Ngayon, ito po yung, sabihin na nating twist ng kwento. Nakikita niyo yung medyo malapad na nakatalikod din. Yung buhok niya sa likod, parang pareho kami. Yung medyo pawala. Siya po ay part ng men's ministry. Kasama po siya ng mga katatayan natin dito. At meron siyang kwento. Ang kwento po niya ganito. Dati daw po siyang parang kanang kamay ng drug lord. Parang bagger ng drug lord. Ang hinahandle niya at didistribute ng mga shabu, kilo-kilo. So to make the long story short, siya po ay nagpasarap sa buhay, nakuha niya lahat ng gusto niya, pero nahuli siya. Nung nahuli siya, ang kwento niya, yung pulis daw nakatutok na sa kanya, babarilin, papatayin na lang siya. Hindi ko alam, hindi niya na nakwento kung nag-pray ba siya or ano. Basta, to make the long story short, hindi siya binaril, nabuhay siya. So nakulong siya sa Parañaque City Jail at kung saan-saan pa, hanggang nakarating siya sa Muntinlupa, doon siya nagtagal. Ang tao po na to ay kinasuhan at binigyan ng sentensyang habang buhay. Wala nang labasan, habang buhay, kasi medyo mabigat yung kaso niya. Nung nasa kulungan na siya, nakilala niya si Lord, sinuko niya ang buhay niya sa Diyos. Naglingkod siya sa Diyos doon sa kulungan, may mga tao rin siya, naging leader siya doon. At ang Diyos may ginawang milagro sa buhay niya. Yung lifetime imprisonment na sentensya niya, after 6 years, siya po ay nakalaya. Imagine, lifetime, after 6 years, siya po ay nakalaya. At ang nakakatuwa pa, nakalaya siya, nakapiling niya ang pamilya niya, nagkatrabaho pa siya, nag-apply siya, natanggap siya. Kukuha siya ng MBI, di ba pag mag-a-apply may MBI? Kumuha siya ng NBI, ang kwento niya, pinatawag daw siya, kilala siya ng mga nasa NBI, natakot ngayon siya, kala niya ikukulong siya ulit. Pagdating daw, nag-usap-usap, so ang kwento niya, nawala yung record niya. Kaya siya ay nagkaroon ng trabaho. Nai-imagine niyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Wala ba tayong konting palakpak sa Panginoon dyan? Uulitin ko po. Nag-share kami ng word. The word of God is powerful. Sharper than any double-edged sword. So naniniwala ako, pag-share ng word, pag-pray, yung mga puso nagbukas. Ngayon, ang isa sa powerful na nangyari, nagkwento siya ngayon, nag-testify siya dun sa mga nakakulong. Ang tawag niya sa mga nakakulong, kakosa. Kasi dati naman siya talagang kakosa. At ikinuwento niya ang naging buhay niya. At simple lang ang sinabi niya. May mga nasabi siya, nung bandang huli sabi niya, ito lang ang iiwanan ko sa inyo. Mahal kayo ng Panginoon. Kung isusuko niyo ang buhay niyo sa Kanya, yung ginawa niya sa akin, hindi imposible gagawin niya sa inyo. Kayang-kaya kayong ilabas ng Panginoon dito, basta magtiwala lang kayo sa Kanya. Makakapiling niyo ang pamilya niyo, babalik kayo sa normal na buhay, at pagkatapos noon, wag na kayong uulit. Wag na kayong babalik sa pinanggalingan niyo. So after niyang magsalita ng ganon, nakita namin, yung mga nakakulong, ayan na, nagpupunasan na ng luha. Bumigay na sila. Bakit? Because of the power of His testimony. Ganun lang po tayo. Tayo po lahat binago na ng Diyos, tama po ba? Kung meron man ditong bago, naniniwala ako hindi nagkataon nandito ka. Dinala ka ng Diyos dito kasi may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Tama po ba?
Okay. Lahat tayo binago ng Diyos. At yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa buhay natin, ikwento natin sa iba. Naniniwala po kami, yung mga nakakulong doon, darating ang panahon, isa-isa silang makakalaya. Kasi magsusuko sila ng buhay sa Diyos, magkakaroon sila ng pag-asa, at mabubuhay sila ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Siyempre, ang Diyos, i-reward sila, isa-isa silang makakalaya in the name of Jesus. Amen po ba? Okay po. So yun po, yung testimony natin. Sapat na ang buhay mo para magbago ng isa pang buhay. Ulitin ko po, yung buhay mo, binago na ng Diyos. Tama? Tama. So sapat na ang buhay mo na magpagamit sa Diyos para may isa pang buhay na mababago rin katulad ng ginawa niya sa buhay mo. Marami po tayo dito, ilan tayo dito. Kung lahat tayo gagawin natin yan, ikukwento mo, yung mahal mo sa buhay, kaibigan mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, yan pong mga yan, may battle din at hindi nila alam kung anong gagawin. At ang pag-asa nila ang Panginoon sa pamamagitan mo. Amen po ba? Uulitin ko po, sapat na ang buhay mo para magbago ng isa pang buhay. How do we survive the war? Soak in the blood of our Lord Jesus Christ. Araw-araw po tayong magpaayos sa Panginoon. Kung meron po tayong ginagawang paulit-ulit, tigilan na po natin. Baka po bigla siyang bumalik, maitapon tayo. Yung kaninang pinag-usapan natin, ayaw po natin yon. Pangalawa, live the word of your testimony. Isabuhay po natin, ikwento po natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, yung kwento natin kanina sa kulungan, naniniwala kami, yung mga preso na yon, yung mga nandun nakakulong, darating ang Panginoon, ang panahon, ang Diyos aayusin ang buhay nila. Bakit? Because there is power in your story. Lahat po tayo may kwento. Hindi ko alam ang kwento nyo, pero naniniwala ko lahat po tayo may kwento. Yung kwento ng buhay mo, ng kabutihan ng Diyos sa'yo, ikwento mo sa iba. Kasi may kapangyarihan yan. Bibigyan ni Lord ng kapangyarihan yan para maraming tao ang magkaroon ng bagong buhay, katulad po natin. Amen po ba? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Sige po, tumayo po tayo, purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church, once again, let's worship our Lord. Can you lift your hands for Him? Come on, as we declare that we cannot win any battles without Him and that He is our champion. Come on, church, lift your hands for Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Hallelujah. Come on, we sing it out. And I lift my voice and shout. Every wall comes crashing down. I have the authority.
Hallelujah. Ngayong umaga na to, natutunan natin na tayo talaga ay may laban. At natutunan din natin kung anong gagawin natin to survive this war. Paulit-ulit tayo, every Saturday, Sunday, sisimba tayo, tapos uuwi. Praise God, ligtas na po tayo. Tayo pupunta sa langit. Pero papayag ka ba na ang mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, pupunta sa impyerno? Ulitin ko po, totoong may langit at totoong may impyerno. Wala pong purgatorio, sorry po baka may Catholic pa dito. Pag tayo po namatay, after death comes judgment. Wala pong lugar na pupuntahan ang kaluluwa para pwedeng ipagdasal ng mga taong nabubuhay para makarating sa langit. Dalawa lang po ang pupuntahan natin, langit o impyerno. Kung ikaw ay ligtas na, papayag ka ba na ang mga mahal mo sa buhay, mga kaibigan mo, kakilala mo, pupunta sa impyerno? Hindi. Tinuturuan po tayo ng Diyos para tayo magpakatatag at kapag tayo ay pinalakas na niya, yang lakas na yan, gamitin po natin para maikwento sa mga kakilala natin ang kabutihan niya at ang effect nitong gera na to na kailangan sila din mapagtagumpayan nila. Amen po ba? Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Panginoon, salamat sa umaga na to, Lord. Lord, salamat po sa pagbukas ng puso at isip namin. Salamat, Lord, tinanggap namin ang salita mo, O God. Ito po ay positively tatanggapin namin. Kami man ay nasaktan, tinamaan. Lord, sa umaga na to, naniniwala kami, ikaw ay nangungusap sa amin. At naniniwala kami sa umaga na to, Lord, aayusin mo ang buhay namin at may mas maganda kang plano para sa buhay ng bawat isa. O God, salamat sa itinuro mo na sa gera na to, Lord, ang tanging panlaban lang namin to survive this war is the blood of your Son, Jesus Christ. At Lord, ang maipagpalakas kami sa iyo at maikwento din namin sa aming mga kakilala ang kabutihan mo, O God. Thank you, Lord. Muli sa umaga na to, Lord, salamat po, tinataas namin ang pangalan mo, O God. Panginoon, sa umaga na to, Lord, kumilos ka sa buhay ng bawat isa. In the name of Jesus, buksan mo ang puso ng bawat isa. Kung meron man dito puso mo matigas hanggang ngayon, sa pangalan ni Jesus, lalambot yan sa pangalan ni Jesus. Yung puso na yan na pinatigas ng kaaway, in the name of Jesus, sa umaga na to, pinapalaya ka ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kabasik ka ba? Hallelujah! Sa umaga na to, may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. At paglabas mo ng simbahan na to, ikaw ay gagamitin ng Diyos para magkwento ng kabutihan niya sa ibang tao. Hallelujah! Panginoon, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon. At pinararangalan ka namin, O